maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, 12:00 ng tanghali sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming.
Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. May problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng kumpanyera ng bayan. Attorney Cheryl Adami Molina, si Attorney Cam sa Usapang Legal. Usapang Legal. Magandang gabi po Luzon, Visayas and Mindanao. Welcome po sa DZRH Usapang Legal. Kasama pa rin po yours truly. Ako po si Attorney Cam. Kamusta po kayo? Lunes na Lunes. Ngayong araw, tuloy-tuloy pa rin po yung ating coverage dahil 5:51 PM kanina nagsimula na po ang opening statement ng ICC prosecution. At before that, binasa naman po ang charges laban kay Pangulong former President Rodrigo Roa Duterte. Actually, 5:30 daw po official na nag-start yung live stream ng ICC. At tuloy-tuloy po, mamaya hihingi tayo ng update. Naka-break lang daw po sila ngayon. Ito po ay isa sa mga tinututukan ngayon ng ating sambayanan. Pero hindi tayo delve into legal. Ayan. Legal, of course, yung mga nag-expect na itatakel natin to, hindi po dahil ang ating topic ngayon na-prepare na natin, may kinalaman po sa ating mga solo parent na hindi alam yung mga benepisyo po na meron sila na inilaan po ng ating batas. Malaking tulong po kasi ito para sa mga solo parent, especially yung mga nagtatrabaho, kumakayod at mag-isang nagtataguyod ng kanilang mga supling o ng kanilang anak. So again po, yung solo parent, ito po ay nasa RA 11861, pinalawig pa itong solo parent. At pag sinabi nating solo parent po, yung pag mag-isang magulang, parang yun ang nakikita natin, yung solo parent, mag-isang nagtataguyod ng anak, yung solo parent, actually, dinefine yung mga, hindi man dinefine pero nilista yung mga circumstance kung bakit ang isang parent ay nagiging solo, pero sabi sa ating batas, hindi lamang ito limitado doon sa nilista, katulad na lamang kung halimbawa solo parent ka kung ang iyong spouse, pwedeng babae o lalaki, ay namatay, at napaka lawig, pag sinabi mo solo parent, marami talagang mga factors, circumstance surrounding kung bakit naging solo parent, merong iba naman po buhay pareho pero naghiwalay, so it's either annulled sila o kaya naman yung tinatawag natin na de facto separation, yung kasal pa rin sila pero hiwalay na ng bahay, maaaring sumakabilang bahay, di natin sure. Yung kanina, number 1 natin, sumakabilang buhay. Yung pangalawa, baka naman naiwan ito kasi yung partner niya sumakabilang bahay.
Bata-bata sa langit ang tamaan po ay wag magagalit, no? Kanya-kanya pong struggle ng life, no? Kanya-kanyang dahilan kung bakit naghihiwalay, no? Yung maaring magpartner o kaya mag-asawa. Basta ang nangyayari po yung kustodiya ng bata ay naiiwan lamang po sa iisang magulang. Kasi alam niyo po, no? Kapag sinabi po kasing, halimbawa magkasal, no, joint parental custody, usually magkasama yan, magulang. Pag magkahiwalay po, no, dati, kapag halimbawa hindi magkasundo sa kustodiya, nagpa-file sa court, no, tapos medyo hati ng araw, so Monday, Tuesday, Wednesday, o kaya Thursday ng hanggang tanghali dun sa nanay. Pagdating ng Thursday ng hapon, Friday, Saturday, Sunday dun naman sa tatay, no? So pwedeng mapag-usapan, pwedeng yan, no? Maaaring utos ng korte. So yung iba naman po inaabandona yung kanilang other spouse, no? Saka hindi ata alam yung dahilan, no, kung bakit sila umaalis o nag-aabandona ng kanilang spouse. It's either again nga sumakabilang bahay o kaya naman may dahilan, no, kung bakit umalis doon sa kanilang tahanan at iniwan na yung kanilang or supling, no, o yung kanyang supling doon sa kanyang maaring partner or other spouse, no. Other spouse, ibig sabihin marami palang spouse ito. Ibig sabihin dun po sa kanyang spouse, no. Meron naman pong iba hindi kasal. So sa mga nakikinig ngayon, no, sabi nila, may nakausap ako na magulang, ibang-iba na talaga ang mga kabataan daw ngayon, kasi before, sabi nga nila, kapag madikit ka lang, mahuli ka lang, no, magkatabi lang kayo sa kama, paggising mo, may makikita ka ng itak, no? Nahawak ng tatay ng babae. Ibig sabihin, pakasalan na yan. O kaya naman, kayo ay pumunta ng isang lugar, tapos hindi kayo nakabalik kinabukasan. Kasal na yan, di ba? Ngayon kasi parang, syempre hindi na uso yung ganun. Talagang pagdating sa marriage, pinag-iisipang mabuti. Sabi ko nga sa mga kakilala ko, ang pagpapakasal o pag-aasawa, yan ay isa sa pinaka kailangang desisyonan ng maigi. Desisyonan, dapat pag-isipan, dapat hindi lang basta-basta, no? Kasi panghabang buhay ito. May mga iba nagagrant yung annulment o kaya petition for declaration of nullity of marriage. So, sabi niya, hindi naman panghabang buhay, no? At yung iba, umaasa pa rin, asado pa rin ngayon sa divorce, no? Pero anyway, kung halimbawa man po, no, na again, nag-grant po yun, kung nasaan yung kustodiya ng bata, yun sometimes po ang parent ang nag-apply for the solo parent. Ayan. Kasi po, again, marami pong mga benefits naman po na ibinibigay. Tsaka yung pribilehiyo para sa mga magulang na nagtataguyod na mag-isa sa kanilang mga supling. So again, kasama na po yung unmarried mother or father who has custody of the child. Kasama rin po syempre yung mga nabuntis po, no? At nag-decide sila whether kung anong circumstance maaaring dulot ng isang krimen o hindi, no? Pero nag-decide sila na palakihin ang bata, no, on their own. Regardless kung meron pong suporta ng tatay o hindi, yan, pwede po silang mag-apply din po ng solo parent. And of course, yung mga legal guardian, yung mga adoptive parents, na siyang solely responsible po dun sa bata. So, yan po yung mga nilista ng mga iba't ibang circumstansya. Pero meron pong mga iba pa ring mga circumstansya na kung saan basta ang isang magulang mag-isang nagtataguyod, no? At syempre, alam niyo po ang mga gastusin ngayon napakamamahal talaga.
Minsan nga kahit may suporta kulang pa, di ba? Anyway, again po, no, marami pong mga hindi aware about sa kagandahan po, no, kapag kayo po ay nag-apply ng solo parent, no. In fact, kailangan nga po nire-report yan sa inyong mga HR, no. Yung iba nahihiya po, no. I understand, no, na parang ayaw nilang sabihin na sila ay isang solo parent, no? Kaso nga lang po, may mga dapat kayong i-avail, no, sa company ninyo na in favor po sa ating mga solo parent. So again, kailangan ang requirements po dito, kailangan isa ka dun sa mga solo parent na dinefine, no? Similar circumstances dun sa ating RA 11861. Tapos syempre importante makakuha ka po ng solo parent ID, no? Yung solo parent ID po ini-issue po siya ng LGU Social Welfare and Development Office, at kailangan na magbigay ka ng pruweba na pasok ka nga doon sa kategorya bilang isang solo parent. At syempre dapat at least 6 months of service ikaw po ay nagtrabaho dun sa employer ninyo, lalo pa kung magki-claim ka ng benepisyo ng isang solo parent. Ayan. At syempre, no, unang-una sa pinakakagandahan po kapag ikaw po ay merong solo parent ID, meron kang additional po na 7-day solo parent leave. O di ba? Malaking bagay din 'yon. 7 days paid 'yon. Bayad 'yon, no? At syempre kasama dito kung halimbawa yung mga iba service incentive leaves, no? 5 days. Yung 7 days na solo parent, malaking tulong. So that would be 12 days. Yung iba naman, kung nag-enjoy na kayo ng 15 days, no? O diba, iba pa ang solo parent na leave, no? Na ibinibigay ng mandato ng ating batas. So, pwede mo pang i-claim ito, no? At syempre kung bakit nga ba binibigay ng batas to, ang reason behind, no? Syempre mag-isa ka, no? Pag dalawa kasi kayong magulang ang nag-aalaga ng inyong mga anak, usually po, no, salitan kayo, teamwork kapag halimbawang kailangan umalis ni husband o si wife na nag-work din, so pwede siyang humalili muna, no? Kasi may mga ngayon po, ang kagandahan, may mga tandem na work from home, tapos yung isa nasa labas, no? Best best tandem po yun ngayon. Ngayon para sa mga parents na double earners, na kung tawagin natin, dalawa silang kumakayod. Pero kung halimbawa mag-isa ka lang, no, wala kang kapalitan, wala kang katandem, of course, yung iyong 7-day solo parent leave, pwede mong gamitin yan para umattend ng mga school activities, of course, yung pag-attend, halimbawa kung merong sakit ang yung anak, no? At syempre, any other parental responsibility na kailangan gawin mo, no, para sa iyong anak. So ito ang gagamitin mo, itong solo parent leave. Magandang gabi, shout out daw po yung mga nagpapabate sa atin ngayon sa ating DZRH News Facebook Live. Sa mga gusto pong makita at mapanood ang ating programa, pwede kayong pumunta sa Facebook. Hanapin nyo lamang po DZRH News. O kaya naman po, punta po kayo sa YouTube. Meron kaming DZRH TV4K live stream. Naka-live din po kami sa DZRH News Television Facebook Live. Ayan. Kaya yung mga nagpapabate, ayan, magandang gabi po. Siyempre, kina talaga yung mga laging nanonood sa atin, Eduardo Narvaez po and Miggy Fowler,
Villa. Ayan, good evening po sa MBC family. And sabi ni Romel, happiest week pa rin pong muli, of course. First day pa lang, pero parang gusto natin weekend na, no? Di ba? Alam nyo, ang saya kapag halimbawa ang pasok lang ng isang parent ay Mondays to Fridays. Tapos pag Saturday, Sunday, parang family day yan. So, happy. So, excited na, no? Yung iba naman po kasi, Mondays to Saturdays ang pasok. And then yung Sunday, family day yan, no? So, kailangan, especially yung may mga bata na anak po, no? Mga minor de edad, enjoy nyo yung inyong weekend off para sa inyong mga anak. Ayan, labas kayo, mag-ikot-ikot, punta ng park, yung mga simpleng ganun lang po, no? Kung wala, palamig sa mall. Pwede naman po yan, no? Basta, baka pagsisihan nyo isang kurap nyo lang ang laki na pala, tapos ayaw na sumama sa inyo, no? Romel Livid, Jerry Sumagaysay, and ganun din po kay Margarita Guevara. Uy, kay, shout out kay President, si Ruel Saldico. Ayan, yung ating reporter, president po ng Bicol Press Club. Yan, magandang gabi sa inyo dyan. Margarita Guevara, good evening po. Siyempre, shout out na rin po kina Papa Will and Mama Jovita, Melvin Letrodo, Teresita at Yemsa, Henry Dolohan, and Archie Valencia. Ayan, listening po from Zamboanga City. So again po, no, baka lang po tapikin nyo po yung mga kakilala nyo, i-message niyo, baka sila po ay solo parent. Ayan, sabihin nyo makinig po kay Attorney Cam para malaman nila yung mga benefits nila na maaaring nakakaligtaan nila. Aba, sayang din po ito. Promise, no? At dapat alam nila itong benepisyo, especially kapag ikaw ay nagtatrabaho. Bukod kasi dun sa sinasabi ko sa inyong solo parent leave, alam nyo po ba na ang mga solo parent, pwede silang magkaroon ng flexible work schedule. Yan. Para naman yung work hours nila, no, even if malate sila ng onte o kaya naman ay sila po ay basta matapos yung 8 hours, yung core work hours nila ay naa-attendan nila. So, merong leeway, no? Hindi lagi sila pwedeng memohan because of their circumstance nga naman, diba? Flexible work schedule para sa mga solo parent. O diba hindi nila alam yun na pwede pala kahit papano na kausapin si employer regarding kung halimbawa kailangan mong ihatid yung anak mo ng umaga bago mag alas 8, no? Tapos ang pasok mo ay 9 o'clock, no? Tapos biglang na late ka, no? Ng mga, kasi 15 minutes grace period, late ka na. Kung halimbawa mga 20 minutes ka na late, di ba? Mako-compensate mo pa yung late mo, basta tapusin mo yung 8 hours. So, laging ganun merong wisdom behind dun sa mga pribilehiyo na binibigay po sa ating mga solo parents. So, kung hindi mo alam to, now you know, di ba? Importante na malaman mo to kasi pwede mo itong hingiin sa iyong employer. Sometimes, again, naintindihan ko pag nahihiya, ayaw sabihin, kaya biyaan mo na yung mga benefits na yan, basta ayaw matagas sa solo parent. Alam nyo, dapat maging proud kayo bilang solo parent. Hindi kaya ng iba yung maging magulang, maging nanay at tatay at the same time. Yung mga solo parent lang natin, yung may kakayanan ng ganyan, tsaka may tapang ng loob, no? Ganun naman lagi, no? Ang isang magulang lumalakas, lalo kapag pinag-uusapan ng kanyang anak. Mamaya, abangan po ninyo yung mga iba pang mga benepisyo po para sa mga solo parent na dapat ay malaman ninyo sa pagbabalik po ng DZRH Usapang Legal. Kasama pa rin po yours truly, ako po si Attorney Cam. Hanapin niyo po ako sa TikTok account. Sometimes tayo po sumasagot dyan sa ating mga followers. Ayan, ATTYCAM. Oras po natin, 1 minuto bago sumapit ang alas 7 ng gabi.
Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Kasama pa rin po para sa DZRH Usapang Legal. Ako po si Attorney Cam. Tanggap muna po tayo ng report mula kay RH27. Noche Cacas. Babaeng may 80 counts
ng kasong qualified theft. Sa Makati, naaresto po sa Taguig City. Ang buong detalye, Noche. Attorney Cam, arestado sa manhunt operation ang isang babaeng wanted sa kasong qualified theft sa lungsod ng Taguig. Sa kinasang operasyon, natimbog si alias Gladys, 37 anyos. Ayon sa report, nasa top 6 station level most wanted person si alias Gladys sa 80 bilang ng kasong qualified theft. Sinilbihan ng warrant of arrest sa Charlie Street, Barangay Pembo sa lungsod ng Taguig. Batay sa record, pinapayagan naman ng Makati City RTC si alias Gladys na makapagpiyansa sa halagang 3,200,000 pesos. Nakatakda namang iharap sa korte ng Makati ang akusado. Arit sa 27, sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Noche Kakas. Pag sinabi pong qualified theft, no, hindi lang basta-basta theft, no, mas mataas ang parusa ng qualified theft. Kasi po meron pong parang tinatawag tayong qualifying circumstance, no? Meron tayong tinatawag na grave abuse of confidence. Paano nangyari yun? Ibig sabihin, ikaw ay pinagkatiwalaan, no? Yung position mo ay ibang tiwala ang binigay sa'yo ng iyong employer, no? Bilang isang employee, no? Halimbawa, ikaw ay isang manager sa kumpanya o kaya naman ikaw ay humahawak ng mga pera, no? Ikaw ang taga-ingat ng yaman ng kumpanya o di kaya naman sa mga ating kasambahay, no? Dahil nakakapasok ka doon sa mismong sa loob ng bahay, no? Kapag nagnakaw ka, hindi lang basta theft to, qualified theft, no? Ibig sabihin, mas mataas ang parusa kaysa doon sa theft lamang na kaso. Maraming salamat, Noche. Ito naman, dako naman po tayo sa ating kring-kring promo dahil gusto mo bang manalo ng 500 pesos? Ihanda na po ang inyong mga telepono dahil baka ikaw na po ang sunod naming matawagan. Hintayin lang po ang mahiwagang kring-kring. Ganon. Ano bang ringtone nyo, ho? Para magkaroon po ng chance manalo sa aming kring-kring panalo malakas sa telepono promo. Eto na, meron na pong nakuha. Sumisenyas na po ang aming kasamahan dito dahil meron na silang natawagan. Nag-kring-kring na ang kanyang telepono. Kausapin natin. Magandang gabi. Ano pong pangalan nila? Hello po. Good evening po. My name is Kate Solano po. Kate Solano, tama ba? Yes po. Taga saan si Miss Kate? Taga Muntinlupa po. Taga Muntinlupa. Ikaw ba, Kate? Paano mo nalaman itong aming kring-kring panalo promo? Sa Facebook po. Oo. Ikaw ba ay follower ng DZRH? Yes po. Ay, ilang taon ka na ba, Kate? 22 po. 22, ayan, bagets na bagets. Ito, kailangan mo lang sagutin yung tanong namin at ikaw po ay mananalo ng 500 pesos. Handa ka na ba? Yes po. Ito ang question. Ano ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas? DZRH po. Ay, ang galing! Ang galing naman ni Kate. 500 pesos, Kate. Baka meron kang gustong batiin. Parang meron kang mga kasama dyan sa background, Apa. Pwede po mag-shoutout? Oo, shoutout mo na. Shoutout ko lang po yung tita ko po, si John Henry Ramirez po. Ayan, tita. Ayan, napapakainin ka daw ni lilibre ka niya ng pangmerienda. Ayan, congratulations, Kate. Ayan, thank you so much po. Wag mong ibababa ang telepono para malaman mo kung paano mo maklaim ang iyong prize, ha? Once again, yan po, no? Kate Solano from Poblacion, Muntinlupa, ang ating winner para sa ating kring-kring panalo promo. Sa nais pong manalo po ng pera, pumunta lamang po sa Facebook page ng DZRH at tignan po ang aming pinned
post. Ayan. At syempre, mag-register lang po sa aming online form. Ilagay ang tamang cellphone number at baka ikaw na po, syempre, ang mapalad na manalo ng 500 pesos sa aming Kring Kring Panalo Promo. Makinig maigi! Ito na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos kapag narinig mo na ang mahiwagang Kring Kring. Tingnan mo na ang iyong cellphone, baka ikaw na ang susunod naming winner sa Kring Kring Panalo Malakas sa telepono. Paano sumali? Bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill up pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Kring Kring na! Nagbabalik po ang DZRH Usapang Legal. Siyempre may kinalaman pa rin po sa ating mga solo parent. Shout out naman po, batiin natin yung mga solo parent natin na talagang napakalakas, 'di ba? Hindi lang ang kanilang physical, mental at financial. I-claim na natin 'to, 'di ba? Oo, kasi kapag kayo po ay solo parent, meron pong mga pribilehiyo na nakalaan sa inyo na baka hindi nyo lamang po alam. Ayan. So again, kanina na sabi na natin sa mga solo parent, meron po kayong additional solo parent leave na kung saan pwede kayong magkaroon pa ng 7 working days na off, no, para makasama ang iyong chikiting. However, yung ating parental leave, no, para sa ating mga solo parents, hindi po siya convertible to cash. Kasi kung convertible to cash siya, naku, yung mga solo parent natin baka hindi na gamitin ito, ipa-convert na lang sa cash. Ang wisdom nga po para, syempre, ibinigay ito sa ating mga solo parent, ay magkaroon, no, ng additional time para alagaan ang kanilang mga anak dahil wala nga silang katandem, wala silang kapartner, no, sa pag-aalaga dun sa kanilang sa kanyang supling. So hindi po ito convertible to cash, hindi rin po siya parang naki-carried over the following year. Kunyari, hindi mo nagamit ngayon yung 3, tapos magiging magka-add na sa susunod na taon, hindi po ganoon. So, kailangan talaga ina-advise na gamitin natin itong ating solo parent leave. Sayang naman, di ba? At syempre, no, meron pa pong mga bukod sa sinabi ko kanina, yung flexible work arrangement na binibigay po sa ating mga solo parent. Meron din pong mga additional na mga benepisyo pa. Katulad na lamang po, dapat po ito, yung housing benefits, no, yung mga solo parents shall be given allocation, no, sa mga housing projects, 'di ba? Na merong magandang terms of payment na kaya nila kasi halimbawa, pag kayo po ay kumukuha ng mga housing projects, 'di ba? Usually tinitignan, kinukuha yung ITR ng asawa, tapos o kaya kung nagtatrabaho din po yung isang asawa, yung misis, tinitignan yung combination ng kanilang income and then kukomputin kung magkano yung ihuhulog nila o yung kanilang tinatawag na monthly amortization. Kapag solo parent, for sure, no, dapat mas malaki yung leeway o yung sa kakayanan lang po ng isang solo parent para naman maka-afford po siya ng housing benefits, no, para sa mga government law cost housing projects, no, na dapat napa-priority ang ating mga solo parent. And syempre, kasama na din dito pagdating sa opisina, bawal po, no, yung diskriminasyon pagdating sa mga solo parent. So halimbawa in terms of promotion, 'di ba? Merong 2 employees na napakagaling talaga. Yung isa married, yung isa solo parent, no? Tapos nag-decide na ang i-promote yung married kaysa yung solo parent, 'di ba? Based on the reason na solo parent siya. So bawal 'yun. Diskriminasyon 'yun.
So dapat magdi-decide po ang mga employer base sa kanilang kakayanan, base sa kanilang performance, at base sa kanilang skills. Not because dahil solo parent yung isa ay married, siya yung ipopromote mo kasi feeling mo ang solo parent o may additional pang mga leave yan gagamitin imbis na magtrabaho sa kumpanya, yung mga ganun ba, no? Bawal po. Dini-discourage po ang discrimination, lalong-lalo na in terms of promotion, yung pagbibigay ng privileges sa ating mga empleyado because sila po ay solo parent, ha? Okay? O yung sa maternity leave pala natin, baka makalimutan ko, no? Mamaya i-discuss natin kung ilan pa yung additional, no, na leave para sa mga solo parent. Kasi meron pa yung additional, di ba? So, abangan nyo po yan. Pero before that, shout out muna ulit tayo. Magandang gabi po. Kina Tita Erlinda, ayan, Mangoma, dyan po sa may Ilocos Sur. Shout out din po kay Tita Emma, ayan. And ganun din po yung mga pahabol na greetings natin, si Melvin Ugbamin, good evening po. At Margarita Guevara. Amazing po ang topic nyo, attorney. Correct po kayo dyan. Thank you so much, no, para talaga to ma-inform yung ating mga solo parent na hindi pa po aware sa mga benefits na meron po sila. Anthony Abrenica, magandang gabi po. Si Margarita Guevara, nakikinig daw po sa may Mabalacat City, Pampanga. Ako po, solo parent, street vendor po. Ayan. Hi po, Miss Margarita. Achi Valencia, na nakikinig naman daw po at nanonood sa may Zamboanga City. Si Henry Dolohan, na laging nakatutok sa atin from Zambales. At ganun din po kay Miss Margarita Guevara. Ilan po munang mga paalala, dyan lamang po kayo, nakakasama nyo pa rin po. Kasama po si Attorney Cam para sa DZRH Usapang Legal. Oras po natin, napakabilis ng oras, 16 na minuto, makalipas po ang alas 7 ng gabi. This time check is brought to you. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula. Help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. Galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahit para walang bahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Ang buhay ay sasaya, basta't busog ang pamilya. Kumeya, kumeya, ibig ko sabihin masarap talaga. Komea 3Q Bihon, masarap talaga. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes.
ang saya. Isang barangay na labada? Puro mancha pa! Goodbye, pahinga! Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga! Hello, Pride Bar Blue. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing Linggo, 12:00 ng tanghali sa DZRH TV.
Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Yung topic ngayon may kinalaman po sa solo parent. Baka nakakalimutan lang po yung mga benepisyo, kaya pinapaalala natin sa ating programa. So, kanina nabanggit ko yung maternity leave. Before po, ang maternity leave natin, 60 days yan kapag normal delivery. And then 78 days naman po kapag ikaw ay cesarean, no? Sabi nila, bakit kaya mas matagal sa CS na matagal ba maghilom? Medyo malaki kasi yung hiwa minsan. 'Di ba before yung hiwa pa horizontal, merong vertical, no? Pero ang kagandahan po, wala na po yun ngayon. Ang ating expanded maternity leave law based sa RA 11-210, ano na po siya, no? Regardless kung CS or normal delivery ka, meron kang 105 days na bayad ka na maternity leave. Yung kagandahan doon, 'di ba? In-expand na nila, no? At ang pinakamaganda bilang isang solo parent, meron ka pang additional na 15 days. So ibig sabihin, pwede kang magkaroon ng 120 days na paid leave, o 'di ba? So 120 days. Ilang buwan 'yon? 30, 60, 90, 120, 4 na buwan, no? Na pwede kang mag-leave. Tapos kung gusto mo pang i-extend po 'yon, meron ka pang 30 days leave. Pero ito po without pay na. So 5 buwan kang pwedeng mag-leave para alagaan ang iyong anak, 'di ba? Napakaganda ng incentive na to para sa ating mga solo parent, 'di ba? Alam nyo sa ibang bansa nga daw, mas maganda pa yung benepisyo na mas matagal na leave po, no? Para sa mga nagbubuntis. However, ito po yung paternity leave, no? Hindi po siya tawag dito, pag ang paternity leave, hindi po applicable po ito kung kayo po ay hindi married. So ang paternity leave po na 7 days, ito po ay na-avail ng mga married couple, tas yung kanyang misis ay buntis. Nabanggit ko lang, no, sideline lang. Kasi meron pong iba na ang paternity leave nila sa ibang bansa ay mas matagal din. Para naman kasama sila, no, teamwork pa din yung kanilang pag-aaruga at pag-aalaga dun sa supling nila. Yung ibang ginagawa, yung 15 days na leave plus the 7 days, no, medyo mahaba-haba din. 15 plus 7, that's 22 days din. May iba po, no, mayroon akong kakilala kumpanya, 30 days yung paternity, pinapayagan sila na mag-leave, no? At bayad yon. So, ang swerte ng mga nun, especially sa mga nasa, din po, BPOs. Ayan. Napakabilis po ng oras. Teka nga, again po, no, sabi nga nila, pagiging ina po ay 24 oras po yan, 7 days a week, walang sahod yan, walang day off, at walang resignation. So, isang po yan, dakilang propesyon na yan po ay wala pong ka-question-question. Shout out muna, magandang gabi po sa mga pahabol greetings natin bago po ako magpaalam. Every Mondays, Wednesdays, and Fridays po napapakinggan si Attorney Cam. Tuesday and Thursday naman po, andyan naman po si Panyerang Attorney Rina Seco. Magandang gabi po kay Randy Lala Lanit, Florence Regalo, mga nagpapahabol greetings, Salvacion Escobar, at ganoon din po kay Melvin. Pahabol na rin po na pagbate sa mga nakikinig dyan sa may Batanes, ha? Ayan, shout out po sa inyo dyan sa Baradi.
family. Magandang gabi din po, Lazaro Toga Correa Jr. ng Cabanatuan City, Nueva Ecija. Uy, si Attorney Mau Balmeo ng Nueva Ecija, shoutout ko na rin yan. Yan ay officer ng IBP, ayan, Nueva Ecija. Evitsa Escueta, magandang gabi. Macalnas. At ganun din po kay Josefina Fajardo, Maya Bell, Violeta Sembrano, and Miss Irene Almodovar. Nakasama po ninyo, muli po ako po si Attorney Cam para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Oras po natin, 1 minuto na lang bago sumapit ang alas 7:30 ng gabi. Ang oras na yan. Hello, Washi! Laundry day na naman!